ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagkakamali ng pagbibintang si Atty. Renan kay Mang Kanor. Sa galit ni Atty. Renan kay Mang Kanor, lumalabas na ang masama niyang ugali. Lumalakas na ang hinala at pakiramdam ni Lilet na may tinatagong sikreto si Atty. Renan. Abangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Napapansin na ni Lilet ang masamang ugali ni Renan. Hindi niya masabi kay Eira ang mga napapansin niyang masama kay Renan dahil ang payo ni Tinang ay sigurado siyang nabubulagan na si Eira sa pagmamahal sa nobyo. Totoong nabubulagan nga si Eira sa pagmamahal niya kay Renan na magdadala sa kanya sa kapahamakan. Inabutan ni Lilet si Renan na nakadikit sa isang sekretary ng Keystone na tunay na nobya ni Renan. Pero umaakting ang dalawa na kunwari ay nahulog ang babae. Si Renan naman ay umaakting na kunwari ay sinalo niya ang babae. Dahil nahuli naman ang pagdating ni Lilet kaya hindi rin siya sigurado sa nakita niya. Mas kunwari ay pinaniwalaan na lang niya ang dahilan ni Renan sa pagsalo sa babae dahil natisod siya. Kahit alanganin si Lilet ay pumayag na lang siya sa mga rason ni Renan pero iba pa rin ang paniniwala at kutob ni Lilet. Sigurado na siya na may kakaibang ugali si Renan. Hindi na siya magtitiwala pa sa sinasabi o ginagawa nito. Tinanong ni Renan kung ano ang ginagawa ni Lilet dito. Nagbago ng mood si Lilet. Sinabi niya na pinapasabi ni Eira na maghanda na sila dahil paalis na rin sila. Inimbitahan sila ni Mang Kanor na kumain sa labas bilang pasasalamat sa magkapatid. Nagsabi naman si Renan na susunod na siya. May kakausapin lang siya sandali. Nagpaalam na si Lilet para bumalik kay Eira. Si Renan naman ay may tinawagan, si Paco, para siguraduhin kung nakahanda na ba sila sa plano nilang gagawin kay Mang Kanor. Sumagot si Paco sa kabilang linya. Sinabi niya na nakahanda na sila. Nagbilin ulit si Renan na siguraduhin na gawing malinis ang trabaho nila. Inulit niya na ayaw niya ng may sabit. Ayaw niya na may ebidensyang maiiwan. Sinabi ni Renan kung saan nila matatagpuan si Mang Kanor. Binaba na nga ang tawag at nagsipagkilos na sina Paco at ang tauhan niya. Nasa lugar na nga sila. Nauna muna si Lilet. Nag-usap pa muna ang magnobyo sa kotse. Humingi ulit ng tawad si Renan kay Eira dahil sa pagiging magagalitin niya. Pinapangako ni Renan na mas magiging malambing pa siya kay Eira. Mabilis naman lumambot ang puso ni Eira para kay Renan. Nakangiti siya. Niyakap si Renan. Sa kabilang banda, nakita na rin ni Lilet si Mang Kanor sa labas ng restaurant ng meeting place nila. Parehas nilang kinawayan ang isa't isa. Nung magtama ang mga paningin nila, inabangan ni Lilet na tumawid si Mang Kanor. Pero sa mga oras na ito, may isang van ang dumaan sa harapan mismo ni Mang Kanor. Walang kaalam-alam si Lilet na sinakay na nga ng mga lalaki na nakaitim si Mang Kanor. Nagulat si Mang Kanor dahil sa pilitan siyang sinakay ng mga lalaki sa van. Pumapalag siya pero mas malalakas ang mga lalaki kesa sa kanya. Hindi na rin siya nakasigaw. Wala nang nagawa si Mang Kanor. Wala siyang kalaban-laban sa mga lalaki. Mga ilang sandali pa, lumampas na ang sasakyan. Hindi na nakita pa ni Lilet si Mang Kanor. Nagtataka si Lilet. Lumapit siya sa pintuan para hanapin si Mang Kanor. Pero maya-maya ay nakita na rin siya ni Eira at Renan. Tinawag ni Eira si Lilet. Nagtataka rin si Eira na mukhang may hinahanap si Lilet. Tinanong niya si Lilet kung ano ang hinahanap niya. Napansin rin ni Renan na mukhang hindi mapakali si Lilet, kaya kinamusta rin niya si Lilet. Sumagot si Lilet. Sabi niya, nakita ko na kasi si Mang Kanor. Papasok na siya, tapos bigla siyang nawala. Nagbiro pa si Renan. Sigurado ka ba? Baka naman namamalikmata ka na lang dahil sa gutom. Mas mabuti pa umorder na tayo. Doon na lang natin hintayin si Mang Kanor sa loob. Natawa naman si Eira sa pagbibiro ni Renan. Pumayag siya sa suhestyon ni Renan. Mukha nga namang nagugutom na si Lilet dahil kung ano-ano na ang nakikita. Umorder na muna sila ng maiinom, konting kwentuhan.
Nung napapatagal na sila sa paghihintay, sinubukan na ni Era na tawagan si Mang Kanor. Sobra talaga ang pagtataka ni Lilet dahil nakita na niya si Mang Kanor kanina para pumasok sa restaurant. Ngayon naman ay hindi niya sinasagot ang tawag ni Era. Inulit ni Renan ang pagtatanong kay Lilet kung sigurado ba talaga siyang nakita niya si Mang Kanor dahil sa isip ni Renan, posibleng may iba pang nakita si Lilet sa pagkawala ni Mang Kanor. Pinag-aaralan niya ang mga nakita ni Lilet dahil kung may nakita si Lilet na dumukot kay Mang Kanor, edi sana nag-react na si Lilet sa pag-aalala. Tatawag at tatawag siya ng pulis para iligtas si Mang Kanor. Pero mukha namang walang nakita si Lilet. Malinis pa rin ang trabaho ni Paco sa pagdukot kay Mang Kanor. Nagsalita si Renan. Mukha namang hindi nasisipot si Mang Kanor. Baka naman may emergency lang kaya bigla siyang umuwi. Mabuti pa umorder na tayo ng makakain. Siguro tawagan na lang natin siya ulit mamaya. Sumagot ng nakangiti si Era pero nang hihinayang. Sayang naman, bukas pa naman ang alis niya. Hindi na natin maririnig ang mga kwento niya tungkol sa mga tulong na binigay ni Mati sa kanya at sa pamilya niya. Nakatingin si Lilet kay Era. Nagtataka pa rin siya. Sigurado si Lilet, hindi siya pwedeng magkamali sa nakita niya. Wala silang kaalam-alam na dinukot at binugbog na si Mang Kanor. Hindi na nila kailanman makakausap pa si Mang Kanor dahil nasa kamay na siya ng mga salarin. Naghiwa-hiwalay na sina Era, Lilet at Renan. Hinatid lang ni Renan sina Era at Lilet sa opisina. Ang dahilan ni Renan, may lugar pa siyang pupuntahan. Napaniwala ni Renan si Era. Pero hindi si Lilet. Malakas ang kutob ni Lilet na may kakaibang ginagawa si Renan. Nagpabook agad ng sasakyan si Lilet para masundan si Renan kung saan siya pupunta. Hindi normal sa isang nobyo na iiwan na lang ang nobya sa opisina at hindi ito ihahatid sa mismong bahay. Bumiyahe na si Renan papunta sa hideout kung saan tinago si Mang Kanor. Sakto dumating na rin ang sasakyan ni Lilet. Pinasundan niya si Renan sa driver. Sa kabilang banda, nakikipagtalo si Mang Kanor sa mga lalaking dumukot sa kanya. Maya-maya ay may narinig si Mang Kanor na naglalakad papunta sa kanya. Laking pagkabigla niya na makita niya si Attorney Renan Alon. Binati pa siya ni Renan na magandang gabi. Nagtataka si Mang Kanor. Tinanong niya kung si Renan ba ang nagpadukot sa kanya. Mabilis na sumagot si Renan. Malakas ang loob ni Renan na magpakita kay Mang Kanor dahil ang plano niya ay mamatay na rin si Mang Kanor ngayong gabi dahil sa paghihiganti niya sa maling tao. Nagtanong si Mang Kanor kung ano ang naging atraso niya kay Renan para gawin ito sa kanya hanggang sa napansin ni Mang Kanor ang binti ni Renan. Biglang nanumbalik sa kanya ang pagkamatay ng isang attorney na siya ang pinagbibintangan na may gawa. Galit na sinumbatan ni Renan si Mang Kanor. Pero nagpaliwanag si Mang Kanor, hindi talaga siya ang pumatay sa nanay ni Renan. Noon may nasabi man siya sa nanay nito, pero dahil sa kawalan ng trabaho at galit. Pero hindi niya magagawa ang pumatay ng tao. Pinagbibintangan lang siya. Nanlaki ang mga mata ni Renan. Ayaw niyang paniwalaan ang kwento ni Mang Kanor. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lily at Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.